Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. And every Monday, meron po tayo na special guest. And every Monday, kasama natin yung pinakamagandang dilag. Kasama natin yung wife ko para mag-share rin para sa inyo na mga kababaihan, para maipag-pray rin natin yung pamilya ninyo. Kasi alam natin yung importansya ng pamilya. And gusto ko po na dyan sa comment section, pwede nyo pong isulat yung siguro pangalan ng family members ninyo. Sulat nyo po dyan kasi sa ending ng ating program, gagawa tayo ng special prayer para sa kanila. Kasi alam natin na napaka-importante ng pamilya at dito sa Hong Kong, alam natin na isa sa pinaka-struggle ng mga kababayan natin dito ay when it comes about sa family nila. Kasi sabihin natin, yun yung rason din kung bakit sila nandirito. Minsan yun kasi yung pinagkukuhaan ng lakas ng isang tao para gawin niya yung mga bagay na sabihin nating sakripisyo. And hindi po madali iyan. That's why gagawa po kami ng prayer kasi alam namin, for example, as you know, itong week na ito ay yung iba sa inyo magiging napaka-busy. Bakit magiging napaka-busy? Kasi nga, Chinese New Year. 'Di ba? Chinese New Year, ang daming, especially ngayong araw na to, na bispiras ng Chinese New Year nila. So, yung iba sa inyo, siguro maraming ginagawa, maraming inaasikaso, and then minsan sasabay pa yung mga nangyayari sa Pinas, sasabay pa yung mga nangyayari diyan sa pamilya ninyo. So, hindi natin kayang, especially kayo na nandito sa abroad, masasabi natin na applicable yung words or yung sentence na hindi nyo talaga kayang mabago yung mga kapamilya nyo. Bakit? Unang-una sa lahat, malayo kayo. I think ang pinaka magagawa nyo lang is to send yung help para sa kanila para at least masuportahan yung pangangailangan nila. Pero really, dahil malayo tayo, so mas limited tayo pagdating sa ating pamilya. That's why importante yung magiging prayer natin mamaya. So make sure kayo po nakapapasok pa lang sa YouTube man kayo or sa Facebook man kayo, isulat ninyo po yung names ng mga family members ninyo at gagawa kami ng prayer para sa kanila. And speaking about Chinese New Year, as you know, starting bukas, February 17, meron tayong 3 araw, 3 days na tuloy-tuloy yan na meron tayong special meeting. So bukas, alas 10 ng umaga, meron tayong prayer para sa healing, para sa inyo. Statutory holiday yan. So siguro available na kayong makapunta niyan bukas. So 10 a.m. yung magiging meeting natin. The same thing sa Wednesday at Thursday, isa lang po yung time. Pero sa Wednesday, meron tayong Bible study, faith school, para lumago yung ating spiritual. And then, sa Thursday naman, ipagpipray natin again yung love life ninyo and then yung family ninyo. Kaya isang buong week po yan na masasabi natin, blessing para sa inyo, ganun rin po para sa family ninyo. And talking about blessing, ngayon meron tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung 5 paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Kasi merong 5 way kung paano tayo kausapin ng Diyos. At ngayon po yung part 1, sisimulan natin yung part 1 ngayon and then matatapos rin po ito this coming Friday. So 5 ways kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Pero bago natin pag-usapan to, alam rin natin na hindi tayo pwedeng kausapin ng Diyos. Kasi sabihin natin, out of nowhere. Diba? Parang napaka-imposibleng mangyari yun. Siyempre, kapag gusto natin na makausap tayo ng Diyos, dapat synchronize tayo sa Kanya. Ibig sabihin, naglalaan tayo ng panahon para sa Kanya, pinag-iisipan natin yung tungkol sa Diyos. Kasi kung hindi tayo synchronize sa Diyos, hindi yan parang out of nowhere lang nakakausap. Kasi madidiscover ng mga tao itong week na ito kung paano tayo, iba't ibang way
kung paano tayo kausapin ng Diyos. Pero hindi porket, alam mo yon, out of nowhere lang, bigla kang kakausapin ng Diyos. Dapat, alam mong synchronize ka. Hindi ko alam kung nangyari na, basically sakit to ng lalaki. But, nangyari na ba sa atin na kinakausap mo ako pero hindi ako synchronize sa'yo? Mhm. Kasi anong nangyayari, kasi alam niyo na busy sila. Busy, busy. So, kapag may sinasabi akong isang importanteng bagay, kailangan kong tignan, okay, handa ba siyang makinig? Kasi bakit may isang araw na meron akong sinabi sa kanya. Sabi Ano ko, yun? sabi ko, ito, and then, oo. Oo. Yung oo na yan, alam ko na yan. And then, maya-maya, hindi niya ginawa. Oh, ano nangyari? And then, kasi hindi niya talaga naintindihan kung ano yung sinabi ko. So, katulad ng Diyos, Mhm. kapag hindi ka ready, for example, isang example Mhm. din, pag may kausap ka, and then naka-headset o biglang may kakausapin siyang ulit na iba. So, wala yung attention mo sa kung ano yung talagang pinaka-importante. Pero nowadays, ano ba talaga yung mga distraction? Minsan, yung headset na yan, pwede nagsisimbolize ng problema mo o ng social media, yung mga bagay na gusto mo sa sarili mo. And then, hindi mo namamalay yung tao na to na may importanteng sasabihin, which is yung Diyos, pwede ka sanang matulungan. So, in the same way na dapat synchronize tayo, ibig sabihin, handa rin tayo makinig. Kasi, like for example, sa lalaki, hindi kami marunong mag-multitask na unlike sa mga kababaihan. Minsan kasi iniisip ng kababaihan, parang same yung utak ng lalaki sa babae. At yan po yung mga kinakailangan yung i-adjust. Bakit? Kasi yung isip ng babae ay iba sa lalaki. Ako kapag may ginagawa kami, siguro umabot sa punto na ganyan rin yung nangyari sa asawa mo, and then nag-aaway kayo. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan na yung utak ng asawa mo is sa isang bagay lang. So kapag may ginagawa yan sa phone at kinausap mo, pwede kaming umuo kasi, oo kami kasi Para walang kinakausap mo kami, di problema. ba? Oo, kami. Bakit? Kasi kausap nyo kami. Pero to be honest, wala kami naiintindihan. Minsan, kailangan yung kunin yung attention ng asawa ninyo. Hindi, tumingin ka sa akin. Bakit kailangan tumingin ka sa akin? For example, dito siguro napansin nyo na rin po sa mga meetings dito na may mga pagkakataon, paulit-ulit ko sinasabi, tingin kayo sa akin. Bakit? Kasi ganun yung way ng lalaki. Kailangan nakatingin kami sa inyo para alam namin na meron tayong connection. Sa babae, hindi. Kasi kaya nyo mag-multitask. Diba? Nagawa nyo na, for example, itong nagpe-prepare kayo ng Chinese New Year, baka dalawa lang kamay ninyo, pero 5 yung ginagawa ninyo. Kasi kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Pero sa lalaki, hindi po ganyan. So, isang lesson rin. The same thing pagdating sa Diyos. Yung Diyos, hindi pastor, ako multitasking ako. No. Yung Diyos, hindi ka rin niya kakausapin kapag hindi ka synchronize. So, kailangan mong maglaan ng panahon para makausap ka ng Diyos. Kasi, bakit ito yung naging topic natin? Kasi, kausapin yung Diyos, madalas ginagawa natin. Pero minsan sinasabi niyo, paano ba ako kakausapin ng Diyos? Yan po yung pag-uusapan natin. Basahin natin itong verse na ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. It's written like this, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Alam natin na may mga tao na napaka-pilosopo. Laging sinasabi, no, yung Biblia ay sulat lang ng tao. Absolutely. May mga pilosopo na sabi, bakit magbabasa ka ng Biblia, isulat ng tao yan? I think, hindi mo gugustuhin na sulat ng hayop yan. Na sulat ng kahig ng manok, hindi mo gugustuhin. Kung pilosopo ka na lang rin, okay, fine. O bakit? Anong gusto mo? Sinong gusto mong magsulat niya? Tao talaga magsusulat niyan. Pero dito malinaw na
lahat is ayon sa anointing ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. And lahat is applicable, pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid. That's the reason why ang unang way para makausap tayo ng Diyos is yung napaka-obvious, yung Word of God. And pagdating sa Word of God, kailangan rin nila na maglaan ng panahon na hindi nagmamadali, hindi distracted para makausap sila ng Diyos. At ang unang way at obvious na paraan is sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, hindi natin pinapairal yung puso. Kapag nagbabasa tayo, for example, sa school, sa ganito, and pagdating sa salita ng Diyos, kailangan mong gamitin yung isipan mo. And kasi yung salita ng Diyos, may mga part na mabilis maintindihan, katulad ng sabihin nating Proverbs. Pero may mga part na kailangan mong intindihin and i-relate yung sarili mo. Kasi yung salita ng Diyos, hindi lang siya pang nakaraan. Pwede mo siyang ma-apply pang ngayon sa sitwasyon mo, sa future ng anak mo, sa future mo, and sa problema na siguro hindi mo alam kung papaano lutasin. Kasi pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pwede nating sabihin na yan ay investment. Bakit? Kasi pwedeng applicable sa ngayon. Katulad ng sabi niya, pwedeng applicable sa future. Katulad ng nakasulat dito, sabi dito, pagtuturo ng katotohanan kasi sa mundo na puno ng AI, ibig sabihin, artificial intelligence, di ba? Minsan sa social media, hindi mo na alam kung ano yung katotohanan. Kasi yung mundo natin paatras. So, pwede rin daw siyang gamitin sa pagsasaway. So, sa mga magulang, di ba? Minsan, may mga magulang na every time they call or they rebuke, di ba? Yung mga anak nila, madalas sa way ng salita na minsan masasaktan sila. Di ba? Parang, hindi yan nagtatanda So, kailangan masasakit na salita. Okay, fine. Pero, I think yung pinaka-the best na way para magturo tayo sa anak is gamit yung salita ng Diyos, di ba? Kasi pag sinasaway mo, sabihin, binibigyan mo ng warning na, kapag pinagpatuloy mo ito yung mangyayari, ito yung consequences. Yun din yung ginagawa ng Bible. Kasi sa Bible, di ba, pwede niyong ituro ganito na, nagkamali na yung mga character dito sa Bible para hindi ka na magkamali. So, tingnan mo, hindi tinago ng Bible yung consequence na ito yung mangyayari. So, not in a religious way, but sa pagkukwento ng story para sa kanila, nakapupulutan nila ng lesson. So, remember, to summarize everything, kasi pag-uusapan pa natin yung part 2 hanggang 5 this week. So, ibig sabihin, kailangan yung maging synchronized. Kasi, paano nyo malalaman? Kailangan nyo maging synchronized saan? Connected sa mga programs natin. Kasi kung hindi kayo, halimbawa, kung hindi kayo nagde-decide kayo, manulaman nyo ba? No. The same thing rin sa salita ng Diyos. Paano nyo malalaman? Paano kayo kakausapin ng Diyos na parang out of nowhere kung hindi kayo synchronize sa Kanya? So, dapat, napaka-importante na synchronize tayo sa Panginoon. Isasabihin ka pa? That's all. That's all. That's all, di ba? Sabi ko sa inyo, ako yung madaldal sa amin. So we are going to make our prayer ngayon. So, kung kakakonect nyo lang po, please isulat ninyo po sa comment section yung mga pangalan ng kapamilya ninyo kasi this is a moment of prayer. Kung gusto nyo rin po na mag-prepare ng baso ng tubig, siguro hindi po okay yung feeling nyo ngayon. Parang alam mo yun, lalagnatin kayo dahil sa pagod. Dahil sa pagod kasi parang ang dami nyo pong ginawa, napaka-busy. So, ihandaan nyo rin po yung baso ng tubig para sa moment ng prayer. Okay? Please, kung ready na po lahat, close your eyes and let's make our prayer. Close your eyes po. Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ, nandito kami ngayon para ipag-pray yung unang-una sa lahat yung kapamilya nila. Dito ngayon ay sa comment section nakasulat yung names ng kanilang anak, names ng asawa, names ng mga family members. And hayaan mo, Panginoong Jesus, na mabisita mo sila. Hindi namin alam kung anong eksakto na pinagdadaanan nila, pero alam ko lang na may pinagdadaanan sila.
So allow, Panginoong Diyos, yung power mo. Katulad na yung Word of God, sinabi na, as for me and my house, we will serve the Lord. So gusto rin namin, Panginoong Diyos, na yung buong family namin ay maglingkod sa iyo. So Panginoong Diyos, visit each one of them. Siguro meron silang family members na nasa ospital ngayon, family members na siguro nasa kulungan, family members na nasa ibang bansa, family members na siguro wala na silang balita, merong hidwaan. Gusto niya, itong taong ito, gusto niyang makipag-ayos sa family members na yun, pero yung family members na yun, ayaw. Matigas yung puso. So, hayaan mo na magkaroon ng pagbabago. O Panginoong Diyos, we surrender yung buong family members nila sa iyong kamay. And I bless itong baso ng tubig rin. And kung meron man dito na parang mabigat yung pakiramdam, masama yung pakiramdam, sa oras na inumin nila ito, naway magbigay ito ng kagalingan, good health para sa kanila. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Amen? So you are all blessed. And speaking about yung family, tayo po ay nagpe-prepare para sa ating Good Friday. My family at the foot of the cross. Yan po ay mangyayari sa Good Friday, and I believe po na all of you na magpa-participate. So surrender yung pamilya ninyo sa Panginoon. Magdadala ito ng blessing at transformation, but most of all, yung kaligtasan, kasi yan yung pinaka-target natin. So paano po mga kaibigan, magkita-kita tayo bukas. Ito po yung address natin. So feel free to visit yung health center natin bukas. Ito yung schedule natin pag weekend, pero bukas, isa lang po yung meeting. Let me show you this once again. 10 a.m. lang yung ating Chinese New Year 2026 special schedule. So mga kaibigan, so paano po? Magkita-kita po tayo bukas once again. Alam ko, yung iba sa inyo nandito, pero at least bago kayo matulog bukas, maging connected, maging synchronized kayo sa magiging part 2 kung paano tayo kinakausap ng Diyos. God bless you po. Ingat.